Yun. College basketball, is on its way, pero hindi pa rin namin nakakalimutan gumawa ng content sa one of the oldest leagues in the Philippines at yan ang PBA. At dahil ngayon sa episode ngayon, sa License to Shoot podcast, ang pag-uusapan natin ay kwentuhang PBA. Yung mga nangyari nung off-season and even after the draft, yan yung mga pag-uusapan natin here in our pod. Kami nga pala, kasama ko si William Go at ako si Miggy C. Sa aming piling, hindi kayo magsisisi. So yun, William, it's been a long time, parang na-busy tayo sa paggagawa ng mga college basketball contents. Now we're going back para pag-usapan ng PBA. And it's definitely exciting and very fun to talk about the PBA, especially now na lahat ng teams naging extra loaded sila dahil sa sobrang ng draft class ngayon. Diba? And nakita naman natin sa winners and losers na hirapan tayo maghanap ng losers sa draft. And mga losers natin may pagka-mema na nga lang kasi technically hindi na losers eh. Yung sa akin, ako hindi naman sa mema. Parang for pero me medyo parang kahit sabihin natin parang losers sila sa draft, pero pagdating ng season, wala pa rin yan. Tama. Yun ang Ganun. Hindi siya So, mema in terms of parang may masabi lang. It's more of pag i-grade mo sila outside the draft, malakas pa rin sila. Pero yung performance nila dun sa draft night itself, hindi masyadong okay, ganun. Yeah, pero yun nga, pagdating ng season, di ba, kahit sabihin natin na losers sila sa draft, hindi naman sila mawawalan ng tulog kasi malakas pa rin naman sila pag-start ng season. Kaya, and huwag na natin patagalin. Punta na tayo sa unang topic natin. Ito yung biggest, I believe. Ito medyo actually medyo huli tayo sa party na to para pag-usapan to. Pero since this is our pod, we have, syempre decision natin kung isasama ba natin tong ngayon lang naman din decision tayo natin to. kung isasama natin to. At isasama natin yung Mab Ahamisi going to Barangay Ginebra, San Miguel. Yan. Ito, William. Since ikaw kasama ka sa mga tao sa barangay, ano yung initial thoughts mo nung nakuha si Ahamisi? Yun ang honestly malaki to for Ginebra, especially na yung alam naman natin yung nangyari kay Kuya LA, in which thankful ako na naka-recover na si Kuya LA dun. And makakabalik na siya sa paglalaro for Ginebra. But the thing is, we can't expect na ibigla natin agad siya. I mean, kahit naman 'di ba nung last conference bago nangyari yung unfortunate event na yun, 'di ba, si Kuya LA sobrang limited minutes lang siya na naglalaro, 'di ba? Tapos parang packet lang ng packet. Pero now that may pa sila, may Mab Ahamisi, meron na silang point guard na masasabi natin na at still at the prime of his career. So parang kahit papaano medyo mababawasan yung load kay Kuya LA na baka sa finals na lang siya or sa playoffs doon na lang siya magsa-start. Especially na yun na ang nagiging routine yan with him being in the twilight of his career. Tapos si since kaka-recover pa lang ni Kuya LA, and alam ko cleared na siya to play, 'di ba? Pero hindi pa rin advisable na ibibigla mo siya na heavy minutes agad. So at least kahit papaano, medyo makakapahinga na si Kuya LA na kumbaga hindi niya kailangan mag-worry. Hindi kailangan mag-worry na magsa-stabilize ng floor ng sistema nila. And then although kahit alam naman natin na si Scottie, he can play the point guard role pretty well. Pero syempre 'di ba, na nakita naman natin na nung finals sa bandang huli napagod na sila since ilang straight games, heavy minutes, tapos siya pa yung gumagawa ng mga hustle, 'di ba? So at least now medyo lessen the load for Scottie na he can focus on mga highlight rebounds niya, and also a little bit of yung kahit papaano makascore and the usual Scottie nung may Kuya LA, kasi 'di ba doon natin nakita yung best version ni Scottie. Actually for me, masaya ako kay Mab Ahamisi on the fact na magiging all-star na siya. Mga 95% all-star na siya.
Kasi ano yun, isa sa mga isa sa mga Alam mo pa dun eh. nakita mo talagang binuhat niya yung Converge, eh. Like he was, the best guy on most of the nights for Converge. So going to a team na alam mo naman medyo mataas yung fan base, talagang matic na na yan, matic na all-star yan next season. Tsaka tawag dun, yung shooting, yan lang naman yun, eh. Nung nakita yung kinuha si Ahamisi, yung unang pumasok sa utak ko yung shooting ng Hinebra lalong lalala, lalong gaganda at saka lalong papasakitin yung ulo ng mga kalaban nila sa PBA. Yeah, and si ano din, another thing din na napansin ko is, sobrang butas ng point guard yan kaya napuno na ni Mav Ahanmisi. Tapos Mm, ano pa siya, maraming kayang gawin si Mav Ahanmisi. He can mm, playmaker, he can definitely score, which mm, tapos yun nga, shooting, 'di ba alam naman natin na si Coach Tim, lagi siya naghahanap ng shooter. So, mm. now that Mav Ahanmisi is there. Tsaka I'm happy Tsaka rin yung yung butas sa Hinebra in terms of yun nga, yung sinabi mo kanina si, LA Tenorio kailangan pang magpagaling, 'di ba? Kahit sabihin natin clear to play yan, 'di ba kailangan natin kalmahan lang natin expectation natin kay LA. We want him to be the best version of himself again, pero kailangan niyang magpahinga muna, yun muna yung priority. So, nandiyan si Ahamisi and then at the same time, Ahamisi fills the gap of, ano yun, Jeremiah Gray's absence yun din. din. Then 'di ba? So, parang sobrang nagme-make sense yung pagkakuha nila kay Ahamisi nung time na yun. And ano lang, maganda lang din ginawa nila. Kuwento ko lang, 'di ba, na-release yung balitang yun after the draft. So, Hmm, hindi masyadong na-overshadow yung move na yun dahil sa draft. hmm. Parang kung kunyari let's say, before the draft sinabi yun, parang ang daming masasabi ng netizens like, "Uy, yung rich gets richer," gano'n, 'di ba? Pero yung ginawa nila, nilabas nila yung balita after the draft. So, medyo Kasi lahat na-contain yung got richer eh. Everyone oo, got richer basically ng draft. oo, na-contain yung tao nung nalaman nila yung balitang Ahamisi Hmm. to Barangay Ginebra. And yung ano, Eto, sige, ako rin naman. I can say that I'm mm, happy for Mav. mm, Kasi masasabi ko kay Mav, 'di ba, alam naman, I do believe na it's no secret naman na the reason kaya napatagal yung kay Mav kasi, or like kaya parang nag-back out na ata yung Converge sa negotiations with Mav kasi they can't agree with Mav's asking price. mm, So parang for Mav, ano na siya, now obviously alam naman natin we know the ins and outs of the PBA na when it comes to salaries. So parang masasabi natin na si Mav nakuha niya yung like he basically got what he wanted. And then parang may chance pa siya to boost his career kasi alam naman natin yung caliber ni Mav is just that parang yun kaya yung binanggit mo yung sa All-Star, 'di ba? Is definitely one of the best players in the league. Ayoko mm. muna mag-rank kasi pero he belongs Oo, to the list. Belongs tama, to the tama. list. Pero yun kulang lang sa exposure dahil yun nga yung small market team, hindi siya Mm, parang nasa sila eh, parang yung mid-tier team. Ayun, the mid-tier mm, team. Sila nun. Kaya now na nasa big market na siya, obviously the biggest market team sa PBA. mm, Mas ma-expose si Mav Ahanmisi kasi the talent is there. Exposure lang talaga ang kulang sa kanya. mm. At dahil dun 95% din na magiging all-star siya next year kung kung fan voting lang ang basehan. 95%. Ayoko sabihing 100%, eh, baka kainin ko yung salita ko, eh, pero most likely all-star na yan and yun, I guess we could move to the next topic na coincidentally another Converge star yung mawawala sa Fiber Xers and that's Jeron Teng leaving and going to the free agent market. Hmm. Yun yung nangyari din doon medyo same kay kay Ahamisi na hindi din
hindi din ano, hindi din sila nagkita eye to eye ng Converge sa ano, sa asking price. Yeah, asking price ni Jeron. Na-publicize naman yung figures, although ayoko Mm. mag-buy into it. Wag mong banggitin. Ito na lang, ang pag-usapan natin is gaano kalaking butas yung nangyari sa Converge Oo, dito ayun. sa ano, sa off-season na 'to. For me naman, obviously, ang dami nilang wings eh. Tapos, Mhm. hindi, like, bukod sa mga na-draft nila, such as sina Andrade, Winston, andyan pa yung mga, Mm. sino pa, yung mga, ano nila, yeah, aside from their drafted players, like, si Winston, tsaka si Andrade and the rest, and they got Adrian Wong and Mike Nieto from the via trade in the off-season, which are solid 3 and D wings, na obviously younger than Jeron. Ang hirap sabihin na better, pero kumbaga kahanay din. Tapos obviously mas mura ang asking price compared to Jeron. Kaya Converge, Mm. as great of a player Geronting is, I do believe na napalitan or like parang may pagka-replaceable si Jeron when it comes to ano, especially with the system ng Converge na nagfo-focus na sila. Obviously nagfo-focus sila sa shooting kasi Mhm. ang ng 3 and D na kinuha eh. So, sinasabi mo na ano, na hindi kawalan si Jeron Hindi naman o sa ano, hindi super kawalan. So, yun, hindi super kawalan si Jeron sa Converge. hindi may pumalit na Okey. mas fit sa ano, especially na 3-point shooting. 'Di ba si Geronting ay parang may konting improvements naman sa shoot. Hindi siya ano, hindi siya known shooter, pero Oo. all through parang through the years naman dine-develop niya, and nung last PBA on tour may nakikita mo yung glimpse na nagde-develop siya. Pero I mean, mahirap naman sisihin yung Converge kasi merong established na nandyan. Mm. Yung Converge, they want to compete right away na eh. Yung nakikita naman, 'di ba, Mm. ang daming moves na ginagawa ng Oh, Converge. yun nga, yun, ikaw na nagsabi Converge would want to compete right away. So, losing as well one of ano, maybe your 1 or 2 star or option, yung pagkawalan ni Jeronting na maybe 1 or first or second man niyo sa inyong lineup, hindi mo magiging super like ano yun, mababagal yung pagko-compete niyo. Pero I mean, may ano pa sila eh, may nakuha na silang Shawnee Winston na basically Mm. pwedeng maging main guy rin eh. Kaya nga 'di ba sinasabi niya super steal si Winston. And then ayun, at saka gusto ni Coach Alvin yung may ano talaga eh, may established outside shooting. Hindi pa na parang, siyempre ang dami na nga shooters ng Converge. Such as sina ano, well, isa doon si Gio Ambohot, hindi naman siya shooter pero ang ganda ng dinevelop niya na outside shooting nung PBA on tour. Tapos si ano pa, ayun yung the newly drafted BJ Andrade, shooter. Si Adrian Wong, 3 and D, Mike Nieto, 3 and D. So makikita natin na super super naghahanap sila ng outside shooting and mas nagma-maximize sila sa 3-point, sa outside shooting game nila. In which si Jeron so far hindi siya ganun ka-fit sa ganung klaseng timeline. Kaya although feeling ko naman willing naman talaga sila to keep Jeron. Just Masyadong ano, hindi lang yung sa asking price lang din. yun lang talaga yung nagkaano. Feel ko sa asking price naman talaga yung nagkaano. Sa akin medyo ano, para sa Converge nasasaktan ako na 1 and 2, yung 1 and 2 mo nawala agad sa free agency. Although maganda nga yung nagawa mo nung PBA draft, and tingin ko maganda naman yung lineup ng Converge. When it comes to competing, like let's say, going deeper in the playoffs, baka dun kumagat yung yung absence ng isang Jeronteng at Mab Ahamisi in the future. Yun lang naman yun eh. Kasi tingin ko Shawnee Winston could lead them to games and even clinch a playoff spot. Pero pag kunyari 5 game series against Ginebra, 'di ba? Medyo yun ang in question dun. Parang maganda sana kung may Jeronteng ka diyan, may Ahamisi ka Oo, diyan na yun. Parang pwedeng nawalan sila magiging ng veteran. veteran. Oh, yun nga eh. Yun yung Yun ano, yung parang dun lang
doon ako nanghihinayang lang sa Converge. Tingin ko talent-wise, offense-wise, ang gaganda nung na-draft nila, pero parang pagdating sa playoffs, if they really wanted to compete, yun yung medyo iffy lang na baka doon sila makagat sa dulo. Wait, ito, tinitignan ko yung roster ng Converge. Sige lang. Pare lahat mga 90s pinanganak tong mga to. Kaya nga, loko, 1990s din naman siguro si Jeron, ikaw naman. Oh, pero ano, like mga late 90s na. Ang Oo nga. eldest na lang nila si Kevin Racal na ano, Oo, yun. 1991. Isa na lang yung veteran nila, parang medyo veteran nila dyan. Kevin Racal na lang. Yeah, eh. 'Di ba? So parang medyo kinda it's kind of a big hit for them. Nawalan sila ng veteran leader kasi Oh, pero no si Jaron. no question 'yan. No question 'yan in terms of the elimination, like yung regular season. Masaya pa rin panoodin yung Converge na 'yan with the plethora of young guys and rookies na meron sila. Pero pagdating sa playoffs, baka doon sila kulangin sa gas. Yun yung Pero let's see. Eto pero na lang, after Converge, balik tayo kay Jeron Teng. Dahil free agent si Jeron Teng ngayon, sino sa tingin mo yung mga teams na bagay na pumirma? Or ito na lang, saan sa tingin mo mapupunta si Jeron Teng? Yun na lang. Para hindi tayo malimit sa 12 teams. Baka sa ibang bansa mo gustong ilagay si Teng ganun. Ano bang tingin mo? well, ay malabo naman na mag foreign league si Jeron kasi una hindi naman siya gano'n ka-exposed compared sa mga other guys, 'di ba? Yung mga nag-i-import ngayon yung mga nag-i-import ngayon overseas, saan ba sila ano, nagna-national team yung mga yun, 'di ba? Tapos or if not national team, nasa consistent contending teams. Kaya mas nakikita sila, mas within the radar sila ng mga ano, ng mga coaches overseas or yan, ng mga teams o mga overseas. So, honestly, for me, siguro si Jeron Teng, nisip ko sana Magnolia kaso parang ano parang kailangan ng Actually, yan modern yung pinaka tricky yan kung saan mo ilalagay si Jeron Teng kasi parang punong-puno na yung PBA roster eh. o 'Di yun ba? na nga Tapos yun din yung ano pero yun, ikaw saan mo kailangan ko ng sagot mo, saan mo ilalagay si Teng? Or saan tingin mo mapupunta si Teng? gugustuhin ko rin naman siya sa Hinebra kasi ano, kayang-kaya i-maximize ni Coach Tim yan. And syempre kasi alam naman natin King Archer yan si Jeron bilang Lasalista. Gugustuhin na rin natin makakita ng kapwa Lasalista making waves post-college. So, siguro nga mukhang sa Magnolia ata eh. Actually, tingin ko naman with the asking price na hinihingi niya, 6 na teams lang yan or dalawang big team lang yung nakikita nating mapupunta si Jeron Teng sa susunod in the future. Sa Pilipinas ako para sa akin kasi I'll take parang roster spot out of consideration, like kung sino masasagasaan niya, hindi ko muna iisipin yun. Like titignan ko lang kung Kung saan paano siya mag-compete babagay. si Teng. Kung saan lang siya babagay kasi sobrang hirap talaga pag iisipin mo pa na ay baka masapawan niya sa minutes tong player na to. Sobrang hirap, sobrang tricky na nun kasi sobrang sikip sa PBA eh. So bagay lang si Teng, tingin ko tama ka, Magnolia. Pwede din siguro SMB. And then sa kabilang dako naman, tingin ko Meralco. Parang feeling ko okay naman yung Meralco, Teng at Newsam. Medyo kasi tinake out of consideration ko kasi yung masasapawan niya which is si Bong Quinto. Pero parang 'di ba? Parang nakikita ko mag-work yung Teng tsaka yung Newsam. Actually. And perfect spot kay Teng na feeling ko sobrang suntok sa buwan mangyari, Northport. Kasi kung lang, hindi din naman kasi high spender si Northport eh. So baka hindi makuha. Pero nagme-make sense 'yon kasi Northport needs a leader. And yun, si Jeron Teng yun yung niya eh. Parang yun yung isa sa mga primary assets niya sa free agent ngayon. Free agency ngayon. 'Di ba?
Yeah. Kailangan nila ng piyesa at leader. So nagme-make sense yung Northport tsaka Teng, pero money-wise, hindi na natin dadaanan. Pero parang hindi ko pa nakikita na high spender to si Northport eh. Bolick lang pero Robert Bolick yun Kaya nga eh. Diba? So yun. So, ayun. So, Yun, may parting shots ka pa ba yeah, kay well, Jeron Teng topic? well, so sa ngayon, no, masabi ko lang na, although as of this recording time or hanggang siguro ma-upload natin to, feeling ko, Sabi mo muna yung recording time para di tayo maano. Baka ngayon, pag-post natin biglang September 28. September 28 no. Wala pang 4 balita. plus pa lang o Mm. 4 PM pa lang. Wala pang balita kung saan pupunta si Oo. Jeron. Wala pa ding mga Pero, chismis, wala pang wala bumubulo. kahit rumor man lang, Wala walang pang rumor. wala pa. But we just hope that Jeron Teng lands PBA team as soon as possible, and especially we're basically almost just a month away from the season. And then kahit sabihin natin na hindi niya nadala yung pagiging yung ingay ng pangalan niya from college to the PBA the way we wanted, and we still can't deny the caliber of a Jeron Teng. Kaya he really deserves a PBA spot, pero hindi lang natin alam kung saan. Kaya we just hope that kung saan man yun parang ma-resurrect yung pangalan na nagawa ni Jeron Teng nung college siya. Yun. Actually, let's go to the next topic. And this is the last topic of our episode, yung kwentuhang PBA natin dyan. And this is itong balitang to is tungkol sa ating 33, as of the moment, 33 drafted rookies na nasa free agent market na. So, hindi na natin isa-isahin yan. Pero, basing din sa 33 na free agent na rookies, sino yung sino yung pinaka nangihinayang ka? Like, sana nabigyan pa ng chance, ganun, or sana nakapirma na. Yung mga hindi nabigyan. Teka, balikan ko yung article ng Sige lang. Ikaw muna, sige, ikaw muna mag-start. Ako antayin kita sumagot, pero bibigyan ko na lang ng disclaimer. Itong 33 free agents as of the moment, may chance na dumami pa yan kasi may mga other rookies pa na in negotiation pa, or like tina-try out pa nung team nila, hindi pa binibigyan ng kontrata or hindi pa kinakausap. So pwede pang lumaki yung list na 33 free agent rookies. Pero sana dyan na lang yun. And para sa context na lang din ng iba, may silver lining naman yan. Like, hindi lahat ng rookies na free agent market is basically wala ng trabaho. Meron kasi mga teams na free agent lang yung rookies na yon, pero at the same time kinuha na nila sa 3x3 team nila. Pero considered as free agent sa PBA. Okay, kung naiintindihan nyo yun. And pwede like yung Magnolia draftees. Diba? Pwede rin bumalik sa PBA. Oo nga. Pero yun nga, yung Magnolia draftees kasi, like sila Peralta, sila Bonifacio, sila Bunyag, free agent na sila dun sa article, pero kinuha sila ng Magnolia sa 3x3 team nila. So basically, pwede silang kunin ng ibang team isasali sa 5v5. Pero dahil wala pang gumagawa nun, sa 3x3 muna sila ng Magnolia. So, I guess okay pa rin naman yun. And good news pala nun. So, ibig sabihin yung mga 3x3 is yun sa free agent list. Si Amores may pag-asa pang 5v5. So, it's a different topic for a different day. Oo nga, pero wala lang. Sinabi ko lang. The chance for John Amores is still alive. So, yung mga tulad ko, ewan ko kay William kung supporter pa siya. Like, or hoping at least na second chance for Amores. Ayun, let's see. Buhay pa naman. Sa ibang episode. Buhay pa yan. And let's see. Yeah. And then, pero for me naman, nakakapanghinayang. Actually, nabasa ko yung list. Nanghinayang ako kay Cuellar kasi alam naman nagawa niya for St. Benil, di ba? Sobrang steady. Tsaka sobrang yan. Si Cuellar, sobrang puri sa pad natin yan eh. So, parang nagets ko na yun na yung pili kong sasagot mo din eh. Pero yun, Cuellar. And alam na natin yung mga nagawa niya for CSB na steady stabilizer, ganyan. And then si
si JLC, 'di ba? NU days Oo nga napanood pala, oo, NU yun, yan. yun. 'Di ba si JLC Actually, tapos silang dalawa yung isa sa mga ano talaga, parang sana nabigyan ng chance man lang, kahit ano, one conference lang. also si ano, si sino teka, and ayun si Collier, si Warren Bonifacio. 'Di ba nasa ano yan? Yun nga, Season nasa top player siya sa NC. Or yun nga siya nga yung ano, siya yung nasa 3x3 ng Magnolia ngayon. Free agent diyan, bumaba siya ng 3x3 na ng hindi naman bumaba pero Magnolia ngayon. na-delegate siya sa ano 3x3. Na-relegate siya doon. Delegate pala Pero delegate. ano, so yun, na-relegate siya doon. May chance pa rin naman siya mag 5v5 like si Joseph Eriobu. Dati din tumambay muna yun sa 3x3 ng Magnolia tapos nakuha sa 5v5 ngayon. Hindi naman 'Di ba? ano yung Pwedeng ganun yung route niya. kahit sabihin natin malabo yung chance na ma-pick up sila sa 'di ba? Parang yung mga free agent pickups. Pero hindi naman imposible. I mean, recently Hesed Gabo Mm. and then Mm. si Gab Banal, 'di ba? Nawala Mm. parang shaky start siya sa PBA and then naging MPBL tapos picked up by Alaska. And then Mm. itong binanggit ko Hesed Gabo, Gab Banal, Jackson Corpus. Although ayun Jackson Corpus, 'di ba? Although he was picked up by Terra Firma. And then sino pa ba yung mga notable players na na parang madaanan ng like these unsigned players can take that route. Yung parang naging free agent. Best as of the moment na masasabi ko, si Simon Camacho, Phoenix Fuel Masters. Although ngayon di ko alam kung nasa Phoenix pa rin siya. Pero isa sa mga malupitang story yan dati na parang 2019 nagpa-draft siya. TNT yung kumuha sa kanya, hindi siya binigyan ng kontrata. And then along the pandemic, wala siyang trabaho. Biglang dumating yung PhilBasket, yung first PhilBasket tournament, nag-MVP siya doon. After the tournament, binigyan siya ng kontrata ng Phoenix noon. Yun So pala like yung one of those feel good stories ni Simon Camacho. And then ayun, balik lang tayo. May hindi ka nabanggit na nanghihinayang ako. Si Zach Wang from UST. Kasi parang tawag doon, isang role player talaga na gagawin lahat para sa team, and yun nga, hindi nabigyan ng chance sa 5v5 for Meralco. Pero undersized siya for center eh. Hindi, pwede naman siya mag-power forward or wing kasi na niya na yun na master na kahit paano na-gets niya na mag-power forward with obviously nung kay Aldin Ayo. And then nung after niya graduate sa UST, naman siya, nakapag 3x3. So yung individual skills niya in terms of being a 3-level scorer na hasa naman. Yan kasi yung struggle. Well, based on my observation lang naman. Yan yung struggle ng mga convert positions. Yan yung sa PBA kasi mahirap pag tweener ka. Yun naman yun. Oo. 'Di ba? Parang syempre 12 teams lang naman. So hindi naman natin magiging superstar. So minsan kailangan mabibigyan ka talaga ng role na fit sa iyo. So mas kung kunyari ayan, you converted yourself to be a point guard, may natural point guard din diyan na obviously pupunta sila sa tried and tested. Although merong parang convert point guards na who are doing well sa PBA such as Andre Caracot and Anton Asistro. Pero 'di ba parang at least recently sa natural point guard, not necessarily pure point guard pero like yung main position talaga is a point guard. Yun ang ng tapos so far yun pa lang naman yung nakakapanghinayang sa akin so far. Especially actually pinaka-nanghinayang talaga ako yung yun kay JLC. Actually ngayon ako din parang si JLC yung hindi ko napansin na parang big name na hindi nabigyan. Kasi pwede naman siya maging stationary shooter role sa PBA, like mga sharp shooter na pwede mong gamitin, then parang
1 to 2 minutes. Pag nakashoot ng 3 o minute, ayan, sige, babad mo. Pag hindi, balik mo ulit sa bench. Parang pwedeng, nakikita ko ganun yung pwedeng maging role ni, ni Or di kaya parang JLC. spark plug. Oo, spark plug. Tsaka speaking of spark plug, yung isa pang possible spark plug na hindi nasama dyan is yan, Kim Aurin. Di ba yung kinuha pa ng Hinebra yan? Sa galing 3x3 niya, 3x3 nila, tapos ang ganda din ng pinakita nung PBA on tour. No, kasi Kaso they hindi went din with nabigyan Rush. ng hindi nabigyan ng kontrata, hoping na kun ulit sa malay mo, kaya pala hindi binigyan is kinuha ng 3x3 ulit. Let's see. Pero, ayan. Actually, ang takeaway ko lang dito, since 33 yung free agent 33 drafted free agents na tayo, parang doon na lumalabas na medyo masikip na yung PBA. Ayan, di ba? Pasikip. Kasi parang 79 draftees ata ng PBA draft. If, correct me if I'm wrong, pero nasa 79 to 80 siguro yung 81 ata mali bilang ko, or 79. Basta nandun lang yun. So, di ba? 79 to 81 na bagong rookies sa team na 12 teams lang. Na, syempre, di ba, 2 slot lang ma-open per team. So, grabe yung daliri sobrang medyo ngayon na natin nararamdaman na sana soon biglang mag-expand yung team para mas marami tayong mga talented players na makita pa. So, although alam naman natin yung expansion team is easier said than done. Although we'll have that naman. maybe for a different topic for a different day. Pero yun yan, na doon lang ako minsan nakakapanghinayang sa mga kasi yung parang yung pagiging on-signed nila, parang it doesn't define kung gaano talaga sila kagaling Kagaling naman talaga lahat yan It's just that super limited nga lang talaga yung slot sa PBA. Kaya mahirap for them na kumbaga yung parang sinabi ni Poy Eram yun kay Mikey Reyes, 'di ba? Na parang pag binigyan ka ng roster spot sa PBA, para kang aso na pag nakakita ka ng buto, kagatin mo, huwag kang bibitaw. Kasi the moment na bumitaw ka ng kahit saglit ng konting snap off, mapapalitan ka na agad Kaya yun nga. Sana yung mga binigyan ng chance talagang they cherish it and make most of it. Pero yun nga, at the end of the day, for me talaga, sana maging kahit paano, parang naisip na nila sa PBA na dagdagan nila yung teams kasi sobrang stuck, 'di ba? Alam naman natin from PBA draft series natin, hina-hype na natin na sobrang talented yung ating draft class. So sana yung mga undraft, yung mga free agents ngayon is wag tumigil and maybe 1 year or 2 years makita na natin sila sa PBA. Sa in the highest level of basketball in the Philippines, basically. And that pretty much sums up yung mga so far sa 33. I think 34 pa lang, 34 yung sa latest article ng Speed. Hindi ko lang sure if may bago. And pero yung mga signed naman, we're gonna have, pag nabigyan na ng complete list, tsaka pag nag-season preview naman, maaano naman natin yun. Mabibigyan natin ng magagawa naman natin ng episode yun. So doon na lang natin pag-usapan yung mga signed tsaka yung mga major storylines. Tulad ni Jan Amores. Pero kidding aside, before we end, we'd like to invite everyone to like, share, and subscribe to our channel. And then, makakaasa kayo na sa susunod na episodes, even though we're venturing on college basketball sa UAAP and the NCAA, supportahan nyo din pala yun if yun nga, ini-invite din namin kayo to watch our contents about college basketball. Pero makakaasa din naman kayo na from time to time, maglalabas ulit kami ng mga contents about the PBA, yung mga ganitong kwentuhang PBA lang. Because we are on the grind. So yun, guess this sums our episode, yung kwentuhang PBA. Hoping na marami pang mga kwentuhang PBA episodes tayo. Pero for this time, it's the end of our podcast episode. Enjoy muna tayo. Enjoy muna natin yung mga yung mga upcoming kwentos. And sa ngayon, as of now, nag-record kami. Malakas ang ulan, so we hope everyone's safe at home, or kung nasan man kayo, pauwi from school or office, sana safe lahat tayo. And this has been William Go.
And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.